Hindi tali ang kamay ng gobyerno sa pagtugi sa akusadong nagtatago at hayagang tumatakas mula sa prosekusyon. Ayon sa isang eksperto, nakasaad mismo sa legal doctrine na hindi sila pwedeng umapela sa kanilang abogado sa Pilipinas at pwede pa ring ipadeport kahit permanenteng residente ng ibang bansa. Ang buong paliwanag alamin sa report ni Rovic Manuel. Maraming paraan ng gobyerno para mapauwi ang mga pinaaresto ng korte na nananatili sa ibang bansa. Ito ang sinabi ng isang law expert matapos na magtakda na ang Korte Suprema ng bagong panuntunan para ituring na fugitive from justice ang isang individual o pugante sa batas. Binibigyan diin ito na ang isang pugante ay hindi lamang ang taong tumatakas sa batas matapos mahatulan, kundi pati na rin sa mga taong umalis matapos na sampahan ng kaso upang takasan ng prosekusyon. Sa panayam ng DZRH kay Atty. Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, sinabi nitong matagal nang nasa doktrina ang sinasabing fugitive misentitlement na kabilang sa panuntunan pero ngayon ay mas binigyan diin upang mas maipatupad ng mahigpit ng korte sa trial court sa bansa. Aniya sa ilalim ng doktrina, sinumang inaakusahan na ayaw umuwi ng Pilipinas para harapin ang kanyang kaso ay hindi ito maaaring makahingi ng apela o relief mula sa abogado nitong nasa Pilipinas. Ang rule noon at ganun ang rule hanggang ngayon. I-reiterate lang itong pinakabagong decision ng Supreme Court. So, they cannot run to the court at the same time, hide from the court kung pagdating naman sa warrant of arrest o yung pananagutan niya sa korte. Dagdag pa ni Cayosa, sa kaso naman ni Atty. Harry Roque, mukhang pag-iwas umano sa kaso ang game plan nito at sinasamantala ang bagal ng justice system sa Pilipinas. Habang sa kaso naman ni dating Congressman Zaldico na nakakuha na ng permanent residency sa ibang bansa dahil umalis ito ng Pilipinas nang wala pa siyang kaso, ay may paraan pa rin ng gobyerno upang siya ay mapa-aresto at ipadeport. Gugustuhin ng gobyerno, marami pang ibang mga basehan para i-request ang Portugal na arestuhin siya at ibalik sa Pilipinas. Diyan ho Interpol. Sa ating pagkaalam, yung Portugal, kagaya ng Pilipinas, miyembro ng Interpol. Isa rin ang paraan upang mapauwi ang mga pugante ay ang pinirmahang kasunduan ng mga bansa ukol sa pagsugpo sa korupsyon. Kagaya din ng Portugal, signatory ho tayo dun sa tinatawag na Merida Convention, yung United Nations Convention Against Corruption. 2003 pa ho yan. So dun sa international treaty na yan, halos lahat ho ng bansa sa mundo, 192 pumirma na dyan, aahanin na lang ata hindi pumirma. Magtutulungan ang mga bansa, sugpuin yung korupsyon. Binigyan din ni Cayosa ang kahalagahan ng pagharap sa kaso ng sinumang inakusahan at hindi na magtago at maideklara pang pugante sa batas dahil maraming paraan ng gobyerno para mapauwi ang mga ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.